Na sakay na. Hello po. Aray ko. Sakay na. Yan po. Balikatan ang sasakyan namin. Ayan. So, sige. Sa church po tayo, ma'am. Hello. Ay, si ma'am yan pala. Ay, ayan. Sige, introduce na. Igan ko. Ayan. Dito po ba? Ay, ito. God bless po. 1:30. Sige po, pasok niyo na, Nis. Ma'am Jem, okay na kami dito. Chat-chat kita. Send ako picture, ah. Tara na. Kuya, bye-bye po. Sige po. I-picture lang kasi kita ng before and after. Okay. Uy, ba't parang ang tahimik ng staff ko? Parang hindi kayo yan. Parang hindi kayo yan, guys. Huwag natin masyadong professionalan. Ay, ganun eh, no? Ayan. Ate, pasayin ako nung kanila, ha? Bigyan mo lang sila ng tigit-tigisa. Tapos ate pad ako, ha? Yung ano, yung titigaw, ini-inject daw sa 150 per session, ma'am. Ay, per inject. ngayon, pwede po ako. Wala, hindi ako nag-offer nun, ma'am. Kasi matagal na yata itong inano ni Ma'am Kim, di ba, Ma'am Jess? Opo. Kaya nga pinapalitan ko, Ma'am Jess, alam niyo bakit? Sabi ko, naku, pag laser ang iniisip talaga nila masakit. Typical na masakit. Kaya binigyan ko sila ng picture. Sabi ko, ito ang i-post mo, Sir Kim, kasi matatakot yan mga yan. Mali yung ano natin, yung terminology na gamit natin. Ayan. Opo. Pero ma'am, nag-home service naman din po ako dito. Kaya lang meron po siyang transportation allowance. Sagot po ng patient ko. Magkano ganyan? Eto ma'am, kapag po, depende po kasi yan sa sa treatment. Kung kagaya kay ma'am na melasma, 2.5 na po itong ginagawa ko sa kanya. Ito kung sa akin. Yung sa inyo po, yan po is 1,000 lang po. Ano siya? Pero pwede po kung magkaganyan, kailan po yun? Kapag wala ka na ma'am acne, ma'am. Pag hindi na siya nagnanana, oo. Ano yun, Monica? Ano siya daw? Saan siya? Ay, si ate sa cavitation. Pero pwede din siya sa RF. Yung ginawa sa ano po yun? RF siya, ma'am. Kuyad mo ko, sis. Ha, para ano. Emmanuel Aesthetics Vlog. Para saan niya? Tapos pasayin ako, ha. Napasayin mo na sila. Yung mga nakaupo, ate, pasayin mo na din para madali na lang sila. Tapos kung merong page sila pastora, isi-send na din namin. Para saan niya? Start na po. Nak, huwag maglaro dyan sa bed ng patient. Masakit po, ate? Hindi naman po, ha? From time to time, tatanungin ko lang po kayo kasi meron pong area yan na masakit na. So, ikakalat ko lang yung yung area ng pagtatanggal ko para makuha po sa video. Tayo sa melasma mo. Hindi naman siya mainit, Claire. Diinan mo lang ng konti kasi si tatay, wala siya masyadong pats.
Tapos guys, pag nauuhaw kayo, magsabi kayo ha. Kasi nakakauhaw din yung ganyang procedure. Tandaan nyo yung pinag-usapan natin kanina tungkol sa dehydration. Tinatakot ko kayo nun. Ina-exaggerate ko eh. Hindi totoo yun. Medically proven yun. May study kami doon. Eli, huwag maglaro. Parang piling ko kulang talaga yung ano. Kulang po talaga siya, ma'am. Doon pa lang siya, ma'am, sa equipment. Kailangan madami. Baka may mabibilan sila dyan. Merong sabon? Walang sabon dyan sa banyo. Dito. Wala pong sabon. Wala dyan. May dala kaming sabon. Bigyan nga ng isa yan. Dito sa planggana siya maghugas. Ah! Ano nangyari sa'yo? Iba tunog ah. Mali kasi yung tapak ko eh. Makakambyo eh, no? Yan, para ikalat lang natin para sa video mo. Elios! Nailapit ka sa akin ng, sis, anong oras ka ha? Huwag mong kalimutan. Baka hindi mo na orasan yung sarili mo. Ha? Anong oras na? O, sakto lang yan. Pagtapos neto, ikaw na ha. Handa mo na sarili mo. Pero nung nag-30, wala pa yan. Pinapakaba ko nga eh. Sabihin nila, wag na yun ha, wag nang babalik sa church yun. Walang patient oh, sarap buhay oh. Naol. Hindi toxic, hindi toxic. Natawanan pagdating sa ng pababae oh. Hindi nyo nga, pag-try niyo yan. Pwede na makuha dito. Ito lang yun eh. Basta huwag makuha nila ata. Ano kaya may kagagan? Ito naman na ako. Ay, ako sa pwede. Ano kata mo na yan eh. Wala sa mga. Kasi hindi kayo pinalala. Kasi ayoko nga nakakagad sa ano. Bata pa Sorry. Ayan. Isang guhit lang para ka lang nagdo-drawing. Wag mong galawin yung ano. Ayaw kong paso ah. May koma eh. Tapos ilong naman mo muna, Monica. Ilong. Diretso mo siya sa ilong. Ayan. Lahat ng nasa ilong, tanggalin mo yung kalahati. Kalahati ng ilong ko, tatanggalin. Hala, wala na yung kalahati. Dito, pisngi dito. Pisngi dito. Sa kabila, ay Hindi, dito. Yan.
Dahan-dahan na. Parang linya mo. Para pantay-pantay siya. Kuya, tagal na yung ilong mo. Sige, be, dito. I-under mo siya ng dahan-dahan. Isa. Ayan daw. Ngunit tubig yun. Ganito siya. Bakit? Kunyari, dyan. Sabi mo pa sa sana. Parang magbubura ka lang din ng lapis. Okay. Ayan, ha? Yan na. Okay na. Start ka, ha? Kuya, nawala na yung ilong mo. Yari ka, Monica. Ay, Jani. Lulusawin natin to, te, ha? Relax lang po. Wala pa. Pwede nyo hawakan yung kamay niya. Okay. Baka na mag-video sa'yo, ate. Dapat nag-video pala ako, no? Ito dapat dito isa. Binidyo kita, kuya. Sige, okay lang. Apo. Pasa-pasa tayo, friend. Parang nanganganak ka lang yan, Tin. Imaginein mo, umiiri ka. Huwag nyo siyang patawanin. Masasaktan siya. Relax mo lang, te, kasi ano tayo. Relax ka lang. Kaya mo yan. Kasi pag gumukunot ka, lumalayo yung needle, eh. Titiis yung... Aray ko. Painumin nyo nga ito ng tubig mamaya, te. Huwag mo siyang ikunot, te. Lalaki yung sugat niya. Kasi hindi ako nagpapalaki ng sugat ng nunal, ng ganito. Kung ano yung size ng nunal mo, yun lang siya. Angal pala yan. Inuuna ko lang yung nunal niya. Sigurado ka pa tatanggal mo tong dalawang to, ah. Sigurado ka, ha? Mawawala na yung identity mo, te. Huwag malikot Relax. Ate, huwag kang malikot kasi maaano siya. Ikaw rin Ako dito talaga. tiisin mo siya po pagka nakaganyan. Parang hindi mo malikot. Oy, iba procedure namin. Diyan lang kayo. Ingay nyo. Sa church tayo. Ano, sabi sa'yo, maingay itong mga to, eh. Nilalapit na yung kamay ni ate, oh. 1, 2, 3. Dapat tinanin niyo muna yung kamay niya, do. Ito lang yung malakas, te, kasi yan lang yung malalaki mo. Pagtapos niya, wala na yan. Tapos. Oh, diba? Gusto na yung isang ilong na yan. Relax na. Ito si Doktora ka. Tulog na Janice yan. Kuya, wala na yung driver mo, ma'am. Ngayon tumatawa ka. Lakasan ng machine. Lakasan ng machine. Madami ka dito pala sa gilid, ano. Yan. Maliliit. Tsaka dito, basta malapit sa mata, dudut-dutin mo siya kasi gumaganon yung patient. So at least, may hila ka, may buwelo ka. Ayan, nung tinraining ko sila, masungit ba ako nag-training? Hindi, puro kakalokohan lang kami natutuwan. Basta tinignan lang namin paano ginagawa, okay na yan. Kamusta pakiramdam nyo ngayon na experience yung missionist? At yung mga kasama natin, talaga masaya kasama to mga to. Anong ano nyo? Alam mo na, Ma'am Jem, may manpower tayo. Ma'am Jem, kasama na. May hard mo na kami. Punta ka sa amin. Tapos kasi kami, ang banding namin, eto mga kaibigan ko, pampaganda. Pagpahinga ang mukha, kilikili, yan. Yan ang banding namin. Legs. Ma'am Jem, yung kagaya kay Sir, ganyan din niya sa asawa niya. Sabi niya, nakakahiya naman. Ay, hindi. Makakapal mukha natin. Hindi uso sa atin yan. Huwag kayo magpauso. Kailangan pag magkakasama tayo, maganda tayo. Busog at maganda, ganun. Buti talaga hindi kami binaban dun sa school. Ingay namin, eh. Malapit na, Dok, eh. Pero nabalitaan ko nga, pinapahapyawan nga ako ni Ma'am, eh. Hindi ba kayo nagkaka-offendan sa bawat isa? Gusto mo lang sabihin na maingay kami, di mo pa diretso. Sabi niya, hindi naman. Ang ingay kasi talaga namin doon. Hanggang fourth floor dinig kami. Sa Nainay, Sir Chucky, nandiyan na si Ellen. Tsaka si Sir naririnig sa video. Sabi, chismoso talaga si Orlin, eh, no? Hindi, nung live lang naman tayo maingay. Relax lang, Sir.
Si Orlin talaga. Ayan, Monica. Kuya. Hindi na gumagalaw si Kuya. Buhay pa kaya yan? Ayan. Hello, Cupbearer, Medical Esthetician Len here. At ngayon po, ang nakikita nyo sa video ay nag-aalis ulit ako ng warts doon sa periorbital eyelid o area ng ating pasyente. Because ito pong patient na to, nung nakaraang medical mission, talaga pong tinanggihan ko siya because of the considering factors na maaaring makaapekto doon sa pag-aalis ng warts sa kanya at the same time sa kalusugan niya. So ngayon po, birthday ko, January 17, 2026, nasa isang medical mission po tayo at nakikita po ninyo na hindi ako naka-gloves during the time na nagtatanggal ng warts dahil madulas po yung gloves, no? So para doon sa accuracy ay inalis ko po yung aking gloves at tissue po yung ginamit ko na pang-connect doon sa skin ng ating pasyente. So nakikita po ninyo ang laki po niyang warts na tinatanggal ko dahil yan po ay nakakaapekto na doon sa vision ng ating patient. At the same time, doon sa kanyang physical appearance. So talagang pag nakita niyo po kasi siya, ang una niyo makikita is yan pong warts na nandun sa kanyang periorbital area. Malapit po sa mata, nakukuskus niya at syempre po dahil po virus ang warts, malaki po ang risk factor na maka-infect po doon sa kanyang paningin at sa kanyang mata. So, kailangan talaga pong malinis yung kamay bago po humawak ng patient. So, dahil nga po yung kanyang skin din ay sagna, kapag po gloves ang ginamit ko, talaga pong mahihirapan ako at maaari pong masaktan yung ating patient. That's why we have to be resourceful also kung paano yan magagawa. No? So matagal yung pagbabad ko ng anesthesia sa kanyang warts, sa kanyang mukha para masigurado natin na hindi siya masasaktan during the time na nag-aalis po ako ng warts doon sa kanyang periorbital area. Pero dahil painless lang po yan, hindi po talaga totaling wala pong sakit. Meron at merong nararamdaman ng patient pero bearable. At dito po talaga pong natagalan ako. Pero kahit matagal, yan po yung inuna ko dahil kapag kaya ng patient na tiisin yung kanyang mararamdaman dyan sa ganyang kalaki, madali na po yung maliliit na area. And from time to time, talaga pong medyo masakit yung nararamdaman niya dun sa ibang area dahil nawala na po yung epekto ng anesthesia. No? So, pero kung maliliit lang naman, kaya naman po yun ng ating patient. Bukod doon, ito pong pagtatanggal ng warts sa kanyang mata ay talaga pong naging malaking tulong. Sinabi ko din sa kanya dyan kung ano yung mga possible na magiging epekto ng pagtatanggal sa kanya ng warts. Pero glory to God, dahil talaga pong hindi po namaga yung kanyang mata. So, ine-expect ko dahil po doon sa considering factor na siya po ay medyo may edad na, talaga pong mamamaga yung pag-swell ng kanyang mata, pero hindi po talaga nag-swell ng kagaya ng iniisip ko doon sa kanyang edad. Ano? So, ano yung mga considering factor na kailangan natin na i-consider kapag ang patient natin ay matanda na? Personally, ang mga considering factor na pinahahalagahan ko is yung bang pasyente ko, whether bata, middle age, or matanda, ano yung kanilang medical underlying condition. Kapag po keloid former, kapag po hypertensive, kapag po sila po ay may sakit sa puso, may mga pacemaker, at yung pong mga matataas po yung kanilang blood sugar, no, hindi po talaga sila po pwede. Pwede naman, pero tinitignan ko yung kanilang present skin condition, at the same time, yung kanilang mga, ano yung kalagayan ng physical nila. Baka naman po puyat, hindi po talaga po pwede, no? So, yun po yung mga considering factor ko. Madaling mag-alis ng skin lesion kung ang mag-aalis sa inyo is well-educated and knowledgeable when it comes doon sa skin. So, ako po, pinag-aralan ko to, minaster ko to, at also, nakita po ninyo sa ating mga naunang video na meron na po akong mga tinitraining para po, pag meron tayong mga mission, whether it's sa mga medical mission, sa school, ay meron po tayong manpower. At ito naman pong mga kasamahan ko, talaga naman po sila ay kampante ako dahil ako ang nagtuturo sa kanila. So pagdating po sa skin evaluation, bago po sila humawak ng tao, bago nila hawakan ng mukha, ako po ang nag-skin evaluation. Nakita po yan ng mga taga-church, nakita po yan noong ating mga kasamahan sa mission. Ano? So dito po makikita po ninyo
na dire-diretso na po yung pagtatanggal ko ng warts doon sa ating pasyente because naipaliwanag ko na po ang dapat nilang malaman before, during, and after at sa lahat po yan ng pasyente dahil meron po akong evaluation and orientation. So, bago pa po kami pumunta sa medical mission, well-trained na po ang aking mga kaibigan at na-orient ko na din sila kung ano yung mga dapat nilang i-expect. Pagdating po sa pasyente, bago sila hawakan ng ating mga staff, na-orient ko na din po sila. Ipinaliwanag ko sa kanila kung bakit hindi ako ang mag-handle sa kanila, ano yung kanilang skin condition, ano yung kailangan ng kanilang balat. So again, balik po tayo dito sa ating pasyente. Kaya dire-diretso na yan dahil natanggal ko na po yung malalaking warts na major problem ng ating patient, which is the periorbital area, especially on periorbital eyelid. Ibig sabihin po ng periorbital, yung pong lubog or butas sa ating bungo na pinaglalagyan ng ating mata at nung ating eye bags, eyelid, yung ating mga kilay. So, yun po ang isa sa pinaka-critical when it comes to warts removal on face area. Dahil magkamali lang ng galaw, ay pwede pong makabulag ng pasyente. Nakikita po ninyo na ang gamit ko ay needle. Kahit po yung isang klase ng needle ang gamitin ko, is still needle pa rin yan. Meron pong considering factor na meron pong pasyente na talagang magalaw sila. Kaya dapat bago yan humiga, bago mo hawakan ng mukha niyan, sabihin mo na hindi po kayo pwedeng gumalaw at kung gagalaw man po kayo or babaling ang tingin ninyo or ang inyong mukha sa ibang direksyon, bago po gumalaw, pakisabi po sa akin. At dapat meron ding positioning ang tamang paghawak sa ulo ng pasyente para kung sakaling gumalaw man sila, ang may control, ikaw na gumagawa. So palagi po sa akin, yung iba sinasabi ko hindi po ako masungit pero kailangan ko po itong gawin, kailangan kong maging strict dahil ito po ay para sa kalusugan po ninyo. Okay? Safety first po ng pasyente ang top priority ko. I'm not looking for money because alam ni Lord na kahit walang bayad dyan, kaya kong gawin yan. Pero ang pinakamahalaga sa akin, mapakita ko yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung pagpapala ng Diyos sa buhay ko at maging daluyan din po kami ng pagpapala at para yan po sa glory ni Lord at kay Lord lamang po. So kita po ninyo, dire-diretso na tayo dahil nga po yung mga malalaking area, yung mga major problem ay na-address na po natin. At during the time na sila po ay ginagawa ko pa rin, pinapaliwanag ko sa kanila at natutuwa ako dahil yung mga kasamahan ko po ay kaya na rin po nilang ipaliwanag doon sa kanilang mga patient kung ano yung benefits ng ginagawa sa kanilang cavitation and RF. At the same time, the laser treatment. So, continuous na nakikinig sila sa akin, continuous na nagkakaroon sila ng idea, ng knowledge at nai-apply na din po nila yon, and that's wisdom from the Lord. So, dito sinasabi ko kay mother na ito po yung kailangan ninyong i-expect. Ito yung mga pwede at hindi nyo pwedeng gawin. Ito yung mga bawal o dapat iwasang pagkain para maiwasan po natin yung allergies because nag-create tayo ng wound doon sa skin ng patient. Lagi nilang tanong, pwede ba akong maligo mamaya? Pag po nag-create ako ng wound sa patient, lagi ko pong sinasabi 24 to 48 hours na hindi po talaga maliligo or magbabasa. At the same time, yung soap po nila converted po into organic soap. Hindi na po yung mga harsh chemical yung kailangan ng kanilang balat at ng kanilang skin. So dahil nag-skin detox nga po tayo ng mga warts doon sa balat ng ating pasyente, through warts removal procedure, kailangan po sabayan na po natin yan ng skin detox ng paglilinis. Yun po talaga yung pinaka maganda. So depende kung gaano kalalaki yung wound at kalalim yung wound na create ko doon sa skin ng pasyente base sa kanilang skin lesion. Doon ako nagbabase kung ilang araw or ilang oras na hindi po sila pwedeng maghilamos o magbasa ng kanilang mukha. So kay nanay 24 hours. Kaya sure ako na alam niya na yung kanyang gagawin. At the same time, alam din po ng lahat ng patient ko na one chat or one call away lang ako. Pwede po kayo mag-message sa akin. Ako po ay home service at yung mga nakikita po ninyo sa aking page at
Facebook, yan po ay ako mismo yung gumawa. So, real patient, real result. Kaya po kung gusto po ninyo na magpa-treatment, magsabi lang po kayo through text o kaya naman po ay dito sa aking messenger para po may schedule natin yung inyong schedule. So, yung mga medical missions po namin ay naka-line up na. Bukod pa po yan doon sa mga school activity at doon po sa mga iba pang school na ino-operan ko po kung gusto po nila ng ganitong service, yun po ay libre. Syempre meron po tayong connection sa kanilang mga eskwelahan. At the same time, yung mga kaibigan ko po talaga po, natutuwa talaga ako at gusto kong samantalahin yung panahon para upang makapagpasalamat po sa Diyos sa buhay ng mga kaibigan kong ito at nabigyan po natin sila ng skill na kanila rin po magagamit in the near future. At syempre, tayo po ay makapaglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng pag-share ng Word of God sa mga medical mission po na pinupuntahan natin or even po sa bawat oras or araw na nakakasalamuha tayo ng ibang tao. Mabigyan lang natin sila ng paalala na ang Diyos ay nagmamahal at patuloy na nagmamahal. Yun lamang po, and like, share our video. God bless everyone! Hello Cupbearers, Medical Esthetician Len here at syempre po kasama ko po si Ellie dahil ngayon po January 17, 2026 tayo po ay nasa isang medical mission at tayo po ay nagbigay ng pre-aesthetic procedure. So ang mga binigay po natin is yung carbon peel laser, cavitation, and yung RF po. At meron po mga special cases para po sa warts removal and mole removal. No? Pag pinag-usapan po natin ang warts removal and mole removal, una pong tinitignan ko doon sa skin ng pasyente is ano yung kanyang present skin condition. Ito bang mole na to is non-cancerous ba to o meron pong potential? So hindi po lahat ng nunal ay pwede ninyong basta ipagawa. At pinapaliwanag ko din po yan sa orientation doon sa mga pasyente. Tinitignan ko din po ng maigi kung ito bang mole na to is pwede siyang tanggalin o hindi. Kaya po napakahalaga ng skin evaluation at dapat marunong mag-skin evaluation yung inyong mga medical esthetician o yung mga sinagsasabi na kaya nilang tanggalin yon. Because meron pong mga mole na cancerous, no? Meron din pong mga melanoma na mukha po siyang mole. So hindi po yan basta-basta tinatanggal dahil sa kagustuhan ng patient na matanggal yan, tatanggalin kaagad. Hindi po. Pinapaliwanag ko po sa kanilang lahat na ito po ay kailangan ganito. Pag nakakita ako ng suspicious na cancerous po yung kanilang mga gustong ipatanggal sa balat, maliwanag at professional ko din naman pong sinasabi sa kanila kung bakit ko sinasuggest yung bagay na yon. Hindi ko sila tinatakot pero binibigyan ko sila ng tamang impormasyon para masigurado at makumbinsi sila na sila ay lumapit po sa ating mga ekspertong doktor. At ito pong mga mole ni ate ay tinanggal nga po natin sa kanya at ganun din po yung kanyang mga warts because sobrang dami na rin po. No? So nakikita nyo dyan sa kanyang bandang chest ay meron po siyang malaking nunal. So pwede pong tanggalin yan pero hindi na po yan kaya ng topical anesthesia. That's why ini-inject na po yan. Ano? So dito naman po makikita ninyo yung mga kalat-kalat po na warts niya, yun naman pong aking tina-target. During the treatment, syempre may mga konting kwentuhan yan, pinapaliwanag ko din ano yung dapat mong i-expect before, during, and after ng iyong warts removal and mole removal. Ano yung mga bagay na pwede mong gawin, ano yung hindi pwedeng gawin, ano yung mga pwedeng kainin, at ano yung mga bagay or pagkain na dapat mong iwasan. Bakit mahalagang sabihin yun doon sa ating mga pasyente? Para makaiwas na makaapekto doon po sa ginawa po natin na procedure sa kanila. Especially po, wag hawakan ng hawakan. At the same time, nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na ma-promote yung ating pong organic soap because sa mga ganito pong klase ng mga procedure, kailangan po yan talaga ay alaga at malinis. Ano? So, make sure na lagi po ninyong gagamitin yung mga aftercare at sabi ko sa kanila, pwede naman po silang bumili nung over-the-counter na cream para po sa warts removal. So, sinulat ko yon and since over-the-counter yon, hindi naman nun kailangan ng reseta at maibebenta sa kanila nung kanyang kasama. So, pwede po yon kung halimbawa pong kagaya ng ganito na medical mission at talagang medyo expensive para sa inyo yung isang gamot or yung isang cream or topical cream para sa aftercare. Pwede naman po kayong maghati. Hindi ako ma-arte sa mga ganong bagay kasi yun yung kapasidad or yung kakayanan ng ating mga patient na talagang
kaya natin itong mabili kung maghahati tayo. So, since it's a medical mission, pwede po yan dahil sila naman po ay magkasama din po yata sa bahay. Yun ang pagkakaalam ko, no, magkamag-anak. Pag ganun po, para hindi po masyadong magastusan yung ating mga patient, is let them na gawin kung ano yung tama. Basta bigyan nyo lang sila ng tamang instruction, ano yung i-expect nila before, during, and after. At ano din po yung kanilang gagawin. So talagang medyo mahaba yung procedure ko dito kay ate because it's a mole removal and also doon sa warts removal. So ito po ay totally free. Dahil nga po birthday din po natin, it's a way of thanksgiving doon sa Panginoon sa buhay na ipinagkakaloob po niya sa atin at lakas, talento. At syempre hindi ko po kakalimutan i-shout out si Lord sa buhay ng aking mga kaibigan na isinama ko. Si Janice, si Monica at si Ate Claire. So kami po ang nag-rotation doon sa mga machine and procedure na dala-dala ko po at in-offer po namin. At sobrang saya din po nila because ito po yung first time nila na maka-attend ng medical mission na hindi naman sila yung mini-missionan, kundi sila yung nagbibigay ng service para po doon sa mga tao. And tinanong ko sila kung masaya ba sila. Ang sabi nila talagang sobrang saya. And then, syempre, dahil kilala naman nila ako, after that, nung umuwi kami, konting pahinga and then another banding, no? So, kung gusto po ninyo magpa-home service, nakikita po ninyo dito yung aking number. Mag-message lang po kayo. God bless! Kunyari po, natapos tayo. Sasabihin ko naman po kung anong oras. Tapos po, doon na po kayo maliligo kinabukasan. Pero kung mamayang gabi lang naman po, pwede po kayo mag-shower. Shower lang po. Ganun na. Ay, na-jutay na siya. Yeah. Kailangan pala sabon nito. Daanan mo kailangan ng black. May carbon. Dioxide. Baw nun. yan si Pastora. Sumaano na sa atin. Go, Pastora. Kaya kang sabayan yan mga yan. Kala mo, timing kami, Pastora. Nakikiramdam lang kami. Makukulit din po kami. Ayan po. Ayan na. Ha? Malalaki ba yung Opo. Yung mga malalaki po ninyo, talaga pong nilagyan ko po ng anesthesia. Ngayon po, kung medyo mas painful na po siya kumpara dun sa iba, na hindi, kasi po, maaari pong nawawala na yung effect ng anesthesia. Gusto ko talaga yung ganitong klase ng pagsasalita, parang ang hinahon. Masakit na. Masakit na po. Oo. Parang wala sa kanto. Marami kasi, talaga. Marami po talaga. Pero pag hindi po nanay yung kaharap ko, bahala kayo. Pag nanay, mabait. Pag hindi, balahura muna tayo, charot. Ganun lang, nay, ha? Ayan. Nay, yung isa mo dito, nilagyan ko to ng anesthesia. Malaki yan? Apo, malaki po siya. Oh, that's one of my favorite song. Ay, ang dami na Pero bakit kayo po yan? Naglalagla ako. Ano yun? May nagpe-paging? Ay, alam mo ba, Doc Jam, kanina, may nagtitinda ng isda parang may paging. Kala namin kami na yung hinahanap ninyo. Uy, yun na sila yun. Ay, hindi isda pala. Kala ko tayo din. Sabi nila may white van. O, yun na yata sila. Hindi, patrol nga. White van naman tinuturo nito. ang dami talaga sa akin. Sir, hanggang 12:15 siya nag-aantay ng estudyante. Wag siyang ano. May awit na artist na kumabahay ito. Kuya, wag mo kay chismis dyan. Wait Ikaw, lang. kala mo lagi ikaw. Kala mo kakalusot ka sa akin, ha? Nasakit, Pastora? Yan. Pero yan na po yan, ha? Pastora, add tayo, ha? Send ko to sa messenger mo, ha? Okay lang po. Eli, wag mag-ano, naglulupasay, anak. Kaligaya mo na naman, ang dami mong kalaro, ah.
Makasabi. Anong oras ang start ng meeting niyo dito ngayon, Pastora? Mga 1. Okay, matatapos naman po kami ng 1. Ma'am Jess, anong oras na? Guys, kain na kayo, guys! Paano yan? Ito po, Pastora, ang pinaka-purpose po nito, yung carbon, ipapasok dun sa skinning nyo. Ngayon, yung naririnig din yung pumuputok, pag pumutok na po siya, kasama na po niya yung mga dumi doon sa pinaka-dermis. Hindi po siya lang doon sa epidermis, ha. Kaya po mamaya, pag tapos po nito, ang blooming po ninyong tignan. Sakto, meron po kayong preaching bukas. Kaya po mamayang gabi pa lang, maisasend ko na po sa inyo yung ninyo, yung video nyo, ha. Kasi magse-celebrate din po kami ng birthday ko ngayon eh. Sabi nga ni Sir Kim, baka hindi umabot ng 10 because nga syempre laser. Sabi ko, mali yung term mo, sir. Talagang iisipin ng taong masakit yon. Akala ko nga laser yung katarata. Oo. Hindi prepare ang tao sa ganyan. Nag-send po ako ng picture. Oh. Sa pa lang, meron na kagad meron na kagad inquiry. Yung unang ang patient kanina. Di ba? Sabi ko, hindi nila tatanggihan yan kasi alam nila na mahal yan. Focus po tayo dito sa melasma ninyo, ha. Pastora, naglagay ako ng isang organic soap dyan sa CR natin, ha. Panghilamos. Pwede po yan panghilamos, pangkatawan. Wala akong chemical yan. Yan po ang dapat ginagamit ng mga may melasma. Para po hindi na po kayo lalalim. May sarili kang chemist? Ako po mismo. Ay, ikaw mismo. Ako po mismo nagpo-formulate lahat niyan. Tapos po yung mga yun, nagpapapiding program din ako sa school, nagbibigay din syempre of course sa church. Pero most of the time, sinusupport ko po siya sa mga missions sa mga bundok. Oo. Meron po akong church na sinusupport din also na hindi naman ganun kalakihan, pero nagpapaaral po kasi kami ng AITA. So, madalas, Mindoro, Pampanga yung mga kasamahan kong missionaries. Ako, support lang din ako sa kanila kasi hindi ko maaano yung anak ko, hindi ko pa po maiiwan. Tapos na kabataan ng aking spiritual na buhay, Pastora. Ito, Pastora, ipopokus ko tong problema mo, ha. Malaki po ang matutulong netong laser kasi yung pinakailalim po niya ang kaya nilalapit ko po siya. Ay, teka lang po, Pindutin mo. Baka naluwag doon yung saksakan, hawakan mo. Hindi, yung hawakan mo yung saksakan. Doon sa saksakan, isaksak mo ng maigi. O, bitawan mo. O, pindutin mo yan. May ilaw? Hindi. Bakit ganun? Nes kami dyan. Ano problema ng saksakan? Pindutin mo number yan? Selecting.
Sige, sige, pindutin mo. Hindi umiilaw. Ba't tama na, tama na. Hindi siya umiilaw. Kain kami. Akyat na tayo. Halika na kayo. Kung pa ginagawa nyo dyan. Dahan-dahan guys ha. Akyat na. Oo, kinakwento ko nga. Layo tuloy na. Kayo, doon sa may salitran. Eh, may tubig daw si Ellie. Eh, di ayun. Ay, kung may tubig ka naman pala, hindi ka nagsasalita. Oh, hindi ako uminom sa 300 each. Halika na. Halika na kayo. Ito. Lahat yan. Walang problema dyan. Kinukuha ko lahat. Oo. Sandok. Yan. Sige, kuha lang kayo niyan. Ito, masarap to. Magugustuhin niya ng mga bata. Macaroni. Mga bata. Yung mag-asawa, picture guys. Ay, sige please. Naka-video naman siya. Kahit dito lang. Naka-video. One, two, three. Isa pa po. 1, 2, 3. Buksan mo na. Kaya mo yan. Ha? Ayan na. Kain na kayo guys. Ito daw. Hindi, kain ka na. Saya dito. Oh. Ah, 50%. Ang galit ni Kuya, binibigay. Go! Ang galit ni Kuya. Lagay mo sa'yo, kasi ikaw dyan kakakain eh. Ay, yung inyo, chicken. Pwede nilagay ko dito yun? Ayan, o, tapos lagyan mo nito. Ayun. Okay na ako na magluluto, Monica. Kumain na kayo. Balot nyo sa lettuce. Yan, bahala kayo. Ayun, si Ate Claire. Nakito, lagay mo to dun sa tabi ni tito mo. Dito sa lapag. Ay, Ray. Huwag mong pag. Ray, pati naman ako patanggal yung pagkapatong ng tatlo. Dito na lang sa tabi. Spicy na. Tabi. Hindi na. Okay na yan. Happy kayo? Happy guys? Happy? Declare okay? Kuya Ray, okay ka lang?
may gusto pa kayo dun, kain lang kayo ron. Kain lang! Ayoko. Hindi ako nagpapapicture pag kumakain ako. Mas lalo ako magmumukhang unggoy. Bubuluhin nyo lang ako eh. Nag-iingat lang ako. Strategy mo, kala mo gaganti ka lang eh. Huwag ako, Monica. Ay ano, Janice. Itong isa ko, oh. Sarap, sarap na. Kumain ng gulay ah. Nakasandal na sila. Tulala na si Kuya Ray. Busog na. Antok na yung mata ni Ate Claire. Pero nakakabusog talaga. Masarap. Okay na, naubos na namin. Natatawa ako talaga sa mukha ni Ate Claire eh.